Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron din nila dito sa atin mga ka-DIY isang Smart TV na ang brand ay TCL. Ang problema kasi nito is standby lang. Dito indicator lang sabi na may-ari. So ni-repair ko na rin ito before. Kaso nga lang sa service ngayon naman is iba naman yung kanyang problema. Ang problema kasi nito dati is backlight. So kinonvert natin sa backlight driver. So okay na siya. Ngayon naman is iba naman yung kanyang problema. Nagkakaroon na siya ng standby dito sa ating power indicator. So ang gagawin natin mga ka-DIY ay testing muna natin isang TCL na Smart TV. Nasa 50 inches na tayo ito. So what natin gagawin is i-power on muna natin. Ito yung kanyang AC cord. So saksak muna natin dito. So kung napapansin nyo, meron naman siyang standby power. Ang gagawin natin is power on natin dito sa ilalim. Ito sa pinaka power on button nya. Yan. Ito. Power on natin sa gitna. Power on natin. Yon. Ayaw pa rin. Power on. Problema nito is wala pang dinalang remote yung may-ari sa atin. Yan. So ayaw mag power on. Yan. Kahit anong pindot natin is wala talaga. Yan. Wala. Ayaw mag power on. Kasi pag mag power on yan is mag-blink yan. Pagka mag-blink yan mamatay itong white indicator natin. So buksan muna natin mga ka-DIY. Tatry muna natin kung magagawa natin yung ganito. Tara. So unplug muna natin. Yan. Medyo malaki. So ito yung model number natin mga ka-DIY kung napapansin nyo. TCL model number is LED 50 P62 US. So yung kanyang model number isang 50 inches nga. Okay, so tara, remove muna natin yung lahat ng mga screw dito sa kanyang back cover. Okay, tanggalin muna natin to para makapag-troubleshoot tayo na maayos. So bali matagal na rin itong na-repair natin. Ngayon ay nagka-problema na naman ulit. Yan. Okay, tabilan natin yung mga screw dito. Okay, tingnan natin sa ilalim. Isa natin. So dito sa ilalim ay nandito yung kanyang speaker. So, remove lang muna natin yung speaker nya. Okay. Yan, para matanggal natin yung buong back cover. Kasi yung kanyang speaker is nakadikit sa kanyang body. Yan. Pulat muna natin. So before is na-repair na rin natin ito. Kaso nga lang ito yung ginawa natin. Ito wala siyang relay kasi nga nasa service kami yung ganito. So nakalimutan ko magdala ng relay kaya nakarekta yung kanyang backlight. Nakadirekta yung kanyang backlight. So ito yung kanyang power supply section. Ito naman yung ating mainboard. Ito yung ating mainboard, magdi-deliver ang supply papunta dito sa ating timing control board o yung ating T-con at didiretso dito sa ating left and right na top board papunta sa ating LCD panel. Okay, ang gagawin natin is mag-test muna tayo. Tara. Okay, so set lang muna natin yung ating tester sa buzzer. Buzzer mo tayo. Tapos check natin yung kanyang switch. Ito, sa gitna, yung kanyang switch yan o. Ito yung pinipindot natin kanina, yung sa gitna na switch. Tack switch, tawag dito. So dito tayo sa itaas lang para makita nyo rin. Yan. Check natin kung may buzzer. Pag may buzzer to, ibig sabihin okay yung ating switch.
Yan, okay naman yung kanyang switch. May buzzer tayo. Yan. Yan, narinig nyo? Meron siya. Yan. Okay, so okay naman yung kanyang switch. Ibig sabihin wala problema dito. Ngayon magsusukat tayo ng supply galing dito sa ating power supply. Papunta dito sa ating mainboard dito. Tingnan natin kung may tumawid. Kasi ito yung supply na dapat natin i-check ito. Yung supply dito sa secondary, ito yung magbibigay ng supply na 12 volts or 13 papunta dito sa ating mainboard. Ito yung ating mainboard. Dito tayo magsukat sa kanyang kapasitor. Ito yung kanyang negative, ito naman yung positive doon sa kabila. Yan yung negative na yan, yung may guhit yun ng negative na ating filter capacitor. So dito tayo magsukat yan sa kanyang filter capacitor. Ito yung tawiran ng papunta doon sa ating, galing dito, papunta dito sa ating mainboard. Mainboard, magde-deliver ng supply, magsiswitch dito, papunta dito sa ating flex, papunta sa ating timing control board or T-con. Okay, so dito tayo mag-abang ng tester. Tara. Okay, so set tayo sa DC. Set natin sa DC, tapos lagyan natin ng ano, AC. Yan, tapos isaksak muna natin. Saksak natin. Okay, so may indicator tayo dito. Power on natin. Uli. So wala, ayaw. So bukas yung kanyang backlight dahil yung kanyang driver is yan, naka-direct, walang relay na ginamit. Kasi nga sa pag-service natin is direkta lang muna natin. Automatic pag sinaksak ay bubukas yung ilaw, kaya meron tayong nakikita ang ilaw dito sa mga butas. Yan, meron tayong mga backlight dyan, yan. Pero wala tayong display. Okay, so gagawin natin is bandiground natin at check tayo dito sa ating capacitor sa input dito. Dito. So check natin dito. Yan sa positive side dito. Okay, pasok yung ating 12 volts dyan. Naka-on tayo. Pasok yung ating 12 volts. So okay na okay yung ating 12 volts galing doon sa ating power supply. Ang gagawin naman natin is mag-check tayo ng mga regulator. So dito tayo mag-check sa mga coil. Kung napapansin nyo, may mga coil tayo dyan dito. Check natin kung may mga naka-standby na voltahe dito sa ating mga nakadapa na regulator. Kagaya nun. Ito, regulator din. Yung regulator. Check natin kung may mga voltahe dito. Okay, check tayo dito sa regulator na to. Dito sa kanyang coil na. Sa coil para malaman natin kung may supply ang regulator na ito. Titingnan natin. So meron tayo dyang nare-read na 1.1 volts. So okay na okay ito. 1.1 volts. May supply dito sa coil. So next natin is dito tayo sa kabila dito. So may regulator din. Ito sa positive side niya. Yan, regulator din yan. Para tato sa 3.3. Ayun, 3.3. So okay yung ating supply dito. Next is dito tayo sa coil. So 3.3 din. Yan, 3.4. So wala tayong problema dito sa voltahe dito na side. Dito naman tayo sa kabila, dito. Titingnan natin kung may naka-standby na voltahe dito. Pag may nawala, ibig sabihin nandiyan yung problema niyan. So okay naman, 1.5 volts. Meron naka-standby na voltahe dito sa coil. Next is nandito tayo sa isa pang regulator na to. Check natin. So standby dyan yung 3.3. Ayan. So parang wala tayong problema dito sa ating mainboard. Ang puntahan natin is yung kanyang 12 volts ito. Dito tayo sa 12 volts niya, sa fuse. Yan, ito yung kanyang fuse. Check natin. So wala tayo dyang nasukat na 12 volts. Ibig sabihin hindi siya magsi-switch on o hindi siya magpa-power on kapag walang 12 volts dito sa ating T-con sa input. So tingnan natin dito, ito kasi yung supply natin dito, nanggagaling papunta rito. So dito yung pisang yan. Yan yung switching ng ating 12 volts papunta rito. Tingnan natin dito sa ano, transistor. Ito yung transistor. So meron tayo diyang nasusukat na 12 volts. Sa ganitong design kasi ng mainboard, kailangan walang 12 volts yan dito. Pag meron yan, ibig sabihin hindi siya mag-switch on.
kung napapansin nyo is meron tayo nakitang 12 volts dyan. So hindi talaga magpa-power on yung ating unit kapag ganito. Dito sa transistor na yan, isa yan sa palatandaan na kapag may supply yan ay hindi magpa-power on yung ating TV. So ang sala rin dyan is check natin itong mga nakadapa na to. Tingnan natin kung ito yung sala rin, baka hindi siya nag-switch kaya walang 12 volts na pumasok dito sa ating T-con, at ang T-con ay magdi-deliver sana ng supply papunta dito sa ating LCD panel or LCD na. So dito pa lang is wala na tayong nakitang 12 volts. So ibig sabihin nandito ang problema sa switching ng ating 12 volts. Tara, ang gagawin natin, so buo naman kasi yung ating switch, buo naman ito. So ibig sabihin magpa-function yung ating mainboard, magsi-switch yan pag nag-switch tayo dito. Ibig sabihin uutos yung ating mainboard na mag-switch on itong MOSFET na to or itong switching na to papunta dito sa ating T-con na magkaroon ng supply lahat at magde-deliver ng supply dito sa ating LCD panel. So ang gagawin natin is dito tayo mag-troubleshoot. Ito. So nakita natin kanina dito sa may switching niya, sa may transistor na yan, nakakita tayo dyan ng 12 volts. So wala yon. Ibig sabihin hindi magpa-power on ang unit kapag ganun. So tutukan ko ng microscope para makita nyo rin kung anong number ng switching niya. Tara. Naka-ready rin ng aking microscope. Okay. So ito yung ating flex. Yan, ito yung ating flex natin papunta sa ating T-con. Ito. So dito tayo ngayon mag-check sa, ito yung kanina yung transistor na yan na maliit. Yan, kung napapansin nyo, yan yung 12 volts natin kanina. Ito. Dapat is walang supply ang ating transistor na to. Kailangan walang supply yan. Ito, kasi nag-voltage checking na ako nito ng mga ganitong unit. So dapat pala ito is mawawala kapag mag-switch on sa o pinower on mo sa remote. So mawawala dapat ang supply na yan. So ito, yung apat na yan na pin, 1, 2, 3, 4 ay magkakarugtong. Ito is parehas lang. So dito sa ano niya, walang supply na 12 yan. Kailangan meron 12 yan dyan. Pagka ito nawala, magkakaroon ng switching itong ating switching IC natin papunta dito. Magkakaroon sana ito ng 12 volts. Itong apat na paa, kasi yan is magkakarugtong lang. So dapat yan is mag-switch on dito para magkaroon ng supply sa ating LCD panel or sa ating T-con or timing control board natin. Okay, so ang gagawin natin, dito naman sa kabilang paa niya, ito 1, 2, 3 ay magkakarugtong din. Pero itong isa is hiwalay. Ito yung nakahiwalay. Yan, kung napapansin nyo, meron tayong supply dyan na 12 volts yan, oh. Yan. Yan pumasok yung ating 12. Yan. Napapansin nyo? Kasi dito yan, nakarugtong sa kabila ito. Yan, pumunta rito. Ay, meron siyang 12. Pero pagdating dito sa tatlong paa niya, wala na siyang 12. Yan. Dapat ito ay mabigyan ng supply para magkaroon ng switch on yung ating T-con or timing control board. So gagawin natin is ganito na lang kapag wala tayong pamalit na ganitong klase ng switching. So yung kanyang number is ito. Lapitan natin at tutukan natin ng microscope. Yan. Yan. Kung napapansin nyo, ito siya. Yan. Itong tatlo ay connected sa isang linya. Tapos ito connected sa isang linya. So dapat ito siya is connected dito sa ating transistor kanina. So dapat ito ay mawala yung supply, then magkalilipat yung supply dito. At ito naman ay magsi-switch papunta rito sa kabila. Magkakaroon siya ng 12 volts na. So mabubuhay na yung ating panel kapag ganito. So ang gagawin na lang natin is ganito. Pag wala tayong pamalit na switching na kagaya nito na P, yan may number sa taas, P3056LS o 1750. Nakalagay na number dito sa ating IC. So gagawin natin is magja-jump tayo ng supply simula dito o dito man. Magja-jump na lang tayo ng maliit na wire papunta dito sa 12 volts niya. So yun na lang gagawin natin kung sakaling wala tayong pamalit na ganito. So pwede ba yan or applicable ba? So applicable naman ito ganito mga kadewe kasi na-try ko na rin ito sa ibang unit before. So try lang muna natin na mag-jumper dito papunta dito sa kabila. Okay, kahit saan diyang paa yan, pwedeng jumperan papunta rito sa tatlo. Basta ito ay magka-connect yung tatlo at yung apat na to is dapat magka-connecta yan sila.
Okay, so i-jump lang natin. Maliit lang na wire. Tara. Yan, plug muna natin yung unit. Okay. So, jumperan ko lang muna. Okay, so kung napapansin nyo, ayan o, meron tayong gas-gas dyan. Dito ko sana jumperan, pero dito na lang sa paa, pwede naman yan. So, jumperan natin dito. Tuna tayo ng tingga. Yan, dyan ko na lang jumperan, tapos dito sa dito. Yan. Tapos lagyan natin ng wire, maliit lang na wire. Yan. Tapos yung karugtong niya is dito. Yan. Yan. Kung napapansin nyo, nakarugtong na yung ating wire. Naka-jumper na. Yan. So, gagawin natin is try natin i-power on. So, dito. Yan. Kung napapansin nyo, is naka-jumper na tayo dyan. Ang gagawin na lang natin dyan is i-power on na lang natin. Try muna natin kasi nagawa ko na rin yung ganitong bypass sa iba kapag wala tayong pangkabit na pyesa. So, try lang muna natin. So, okay. So, saksak muna natin dito. Yan. So, meron tayong indicator. Then, try muna natin power on. Yan. So, nag-power on siya mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, nawala yung ating white indicator. Yan. Silipin natin sa ilalim. Dito. Yan. Yan lang yung ginawa natin. Nag-jumper lang tayo dun sa pinaka-switching niya. Ayan. So kung napapansin nyo is okay naman siya at meron tayong raster. Okay, so yun lang ginawa natin. Nag-jumper lang tayo dito sa kanyang switching. Yan. Yan. Okay. So, yun lang mga ka-DIY. So, mamaya is lagyan na lang natin to ng relay. Itong ating connection sa backlight. So, lagyan ko na lang ng relay yan. So, marami naman tayong video nito na kung paano maglagay ng relay sa ating switching. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyong panonood. So, jumper nyo lang yan. Okay na yan. So, ganun lang. At maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye-bye.